Mahilig ka bang umuo, pero hindi mo naman ito ginagawa? Lahat tayo po ay dumadaan sa mga pagkakataong kailangan nating mamili. Susunod ba tayo sa Diyos o sa sarili nating kagustuhan? Ang unang kasalanan ng tao ay hindi pagpatay o pagnanakaw, kundi sa hindi pagsunod sa malinaw na utos ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng malinaw na utos sa aklat ng Heneses, Kapitulo 2, talatang 16 hanggang 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Hindi mahigpit ng Diyos. Sa katunayan, binigyan niya sila ng napakaraming puno na maaari nilang kainin. Isa lang ang pinagbawal. Pero dahil pasaway talaga sila Adan at Eva, kung ano pa ang pinagbawal, yun pa ang kanilang ginagawa. Ito din ang pag-ugaling, ito ang ginagawa natin sa panahon ngayon. Kung saan bawal tumawid, doon natawid. Kung saan bawal magtapon, nandoon ang buntong ng basura. Kung ano ang pinagbabawal na pagkain, yun ang laging hinahanap. Madalas iniisip ng tao na ang batas at ang mga utos ay parang kulungan. Pakiramdam nila ng mga utos na ito ay sumasakal sa kanila. Ngunit sa katotohanan, ang utos ng Diyos ay bakod na pumuprotekta sa atin laban sa kaaway. Alam niyo bang sumisibol ang kasalanan sa pagdududa sa salita ng Diyos? Nung unang tuksuhin ng ahas ang babae, ganito ang kanyang sinabi. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Hindi agad sinabi ng ahas na suwayin nila Adan at Eva ang Diyos. Sa halip ay nagtanim siya ng pagdududa sa kanilang puso. Ganito ang kaaway. Pilit nilang binabaluktot ang mga salita para hindi magmukhang masama ang kasalanan at pagmukhain pang ang Diyos ang masama. Madalas nilalagay sa atin ang mga katagang, hindi naman siguro kasalanan iyon. Lahat naman ginagawa iyan. Minsan lang naman. Maintindihan naman ako ng Diyos. Patatawarin ka naman niya. Kapag nadala na tayo sa mga ganitong salita, mas madali tayong mahulog sa tukso. Lagi po nating tandaan na ang tukso ay nangaakit sa mata, sa isipan, at sa damdamin. Ang Heneses Kapitulo 3, sa talatang 6, napansin ni Eva na ang bunga ay maganda sa paningin, masarap kainin, at makapagbibigay ng karunungan. Ang tukso ay laging mukhang maganda sa simula, ngunit hindi ipinapakita ng tukso ang magiging kapalit o resulta nito. Halimbawa, ang isang kasinungalingan ay maaaring makapagligtas sa iyo ngayon, pero maaari nitong sirain ang tiwala sa iyo ng mga tao habang buhay. Kahit di ka na nagsisinungaling, wala nang maniniwala sa iyo. Ang pagsunod ay hindi kawalan ng kalayaan, kundi ito ay pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Marami ring malinaw na utos ang Diyos ngayon. Huwag magsinungaling. Huwag magnakaw. Igalang ang magulang.
mahalin ang kapwa, mamuhay ng banal. Hindi dahil gusto tayong limitahan ng Diyos, kundi dahil nais niya ang ating kabutihan. Ang mga ito ay hindi naman makakasama sa atin. Sa halip ay sa ikabubuti natin. Marahil may bahagi ng ating buhay na katulad ni Adan at iba. May mga pagkakataong alam natin ang tama at ngunit pinili pa rin natin gawin ang mali. Ang Biblia ay hindi natatapos sa kwento ng pagkakasala. May Diyos na naghahanap. May Diyos na nagpapatawad. May Diyos na nagpapalaya. May Diyos na nagbibigay ng kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Ang tanong ay susundin ba natin ang Diyos o patuloy nating pipiliin ang sariling kagustuhan? Ang pagsunod ay maaaring mahirap sa simula, ngunit ito ang daan tungo sa buhay. Ang pagsuway ay maaaring mukhang kaaya-aya sa simula, ngunit nagdadala ito ng kapahamakan. Mga kapatid, ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay nagsimula sa isang maling pagpili. Tayo rin ay humaharap sa mga pagpili araw-araw. Naway, piliin nating magtiwala at sumunod sa Diyos kaysa sa tukso ng mundo. Muli, ako si Rodrigo Grumo ng CGM Balite at ito po ang programang 24/7 Wow! Words of Wisdom na nagsasabing ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin.